Dahil hindi mo kami mabigyan ng tagapagmana, heto, tanggapin mo itong regalo sa anibersaryo, mayabang na pahayag ng aking biyenang lalaki, si Marcos. Nang buksan ko ang kahon, tumambad sa akin ang mga papel ng diborsyo. Tumingin ako kay Timoteo, ang aking asawa. Iniwas niya ang kanyang mukha. Pagkatapos, ipinakilala ng aking biyenang babae, si Sharon, ang isang 25 taong gulang na babae, bilang kanyang bagong asawa. Tahimik akong pumirma. Bigla inilabas ng matalik kong kaibigan, si Erica, ang isang sobre mula sa kanyang purse. Namutla si Marcos nang basahin niya ito. May napakagandang sorpresa kami para sa iyo, Katrina. Pahayag ni Sharon nang ihain ang dessert sa aming anniversary dinner. Sadya ang tiempo. Kinakalkula upang ako ay mabigla at hindi handa, habang ako ay nagpapahinga at napapaligiran ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Itinulak ni Timoteo, Tim, ang kanyang upuan at tumayo. Kinukuha ang atensyon ng bawat panauhin sa eleganteng mesa. Ang kristal at porselana na maingat kong inayos ay tila naging mga palamuti sa isang dula na hindi ko sinubukang pasukin. Ngunit hayaan ninyo akong bumalik at ipaliwanag kung paano ako napunta sa sandaling ito. Nakaupo ako sa silid-kainan na iyon, napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan, at ganap na walang kamalayan na ang aking mundo ay malapit ng mawasak. Ang umaga ng aming pangalawang anibersaryo ay nagsimula ng may malaking pangako. Gumising ako bago sumikat ang araw, ang aking katawan ay may kilig na nagpahirap sa pagtulog. 2 taon. Narating namin ni Timoteo ang aming pangalawang anibersaryo. At ngayong gabi, magdiriwang kami kasama ang lahat ng mahalaga sa amin. Maingat akong bumaba sa kama, ayaw gisingin ang aking asawa, at tahimik na naglakad papunta sa aming kusina. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Katrina, gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa pagsama sa akin sa pagbabahagi ng mga karanasang ito na mahalaga sa maraming kababaihan. Kung naniniwala ka na ang bawat kasal ay nararapat sa katapatan at paggalang, mangyaring mag-subscribe. Nakatutulong ito sa amin na abutin ng mas maraming kababaihan na kailangang makarinig ng mga kwentong ito. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sumunod na nadiskubre ni Katrina. Iba ang pakiramdam ng bahay sa mga oras bago magbukang liwayway, puno ng pag-asa at pag-asam. Hindi pa nagsisimulang sumala ang sikat ng araw sa aming mga kurtinang lace, ngunit nakikita ko ang aming mga larawan sa kasal sa mantle sa malambot na liwanag ng street lamp sa labas. Nandoon kami, nakatigil sa perpektong sandali na ipinangako namin sa isa't isa ang habambuhay. Ang mukha ni Timoteo ay nagniningning sa kagalakan habang isinusuot niya ang singsing sa aking daliri. Ang aking damit ay lumilipad sa paligid namin tulad ng isang ulap ng pag-asa at pangarap. Hinawakan ko ang aking singsing sa kasal habang sinisimulan ko ang kape, iniikot ang gintong banda sa aking daliri tulad ng laging kong ginagawa kapag kailangan ko ng katiyakan. Ang metal ay naging mainit mula sa aking balat sa nakalipas na 2 taon, humuhulma upang magkasya ng perpekto. Tila bahagi na ito ng akin ngayon, kasing natural ng paghinga. Lumitaw si Timoteo sa pintuan ng kusina nang iaplato ko na ang paborito niyang almusal. Pancakes na may blueberry at tunay na maple syrup, turkey bacon na malutong, eksakto sa paraang gusto niya. Sariwang orange juice na piniga ko noong nakaraang gabi. Ang kusina ay umalingasaw sa kasiyahan mismo, puno ng mga aroma ng mantika, vanilla, at bagong giniling na butil ng kape. Maligayang anibersaryo. Mahina kong sabi, umaasa na tatawid siya sa silid at hahalikan ako tulad ng ginawa niya noong una naming anibersaryo. Sa halip, tumigil siya sa pintuan, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Oo, simpleng sagot niya. 2 taon. May kakaiba sa tono niya kaya napatingin ako mula sa pancakes, ngunit ibinaling na niya ang kanyang atensyon sa dyaryo. Ang pamilyar na kaluskos ng mga pahina ay pumuno sa pagitan namin, lumilikha ng isang hadlang na hindi ko maintindihan. Tahimik talaga si Timoteo tuwing umaga, ngunit ang katahimikan na ito ay iba, mas mabigat, mas sinasadya. Binaliwala ko ang aking pag-aalinlangan bilang anniversary nerves.
Iba raw humawak ng pagdiriwang ang mga lalaki kaysa sa mga babae, rason ko. Kung saan ako ay nakararamdam ng pagkasabik na bumubula tulad ng champagne, malamang na nararamdaman niya ang bigat ng pag-asa, ang presyo na gawing perpekto ang gabi para sa aming mga pamilya. Kinagabihan, natagpuan ko ang aking sarili sa bahay ni na Marcos at Sharon. Binabago ang kanilang pormal na silid-kainan upang maging perpektong tagpuan para sa aming pagdiriwang. Pinamahalaan ni Sharon ang aking mga pagsisikap sa kanyang karaniwang timpla ng matalas na pamumuna na nakabalat kayo bilang mga kapaki-pakinabang na mungkahi. Ngunit may kakaiba sa kanyang enerhiya ngayon. Halos nagba-vibrate siya sa pagkasabik habang inaayos namin ang mga bulaklak at pinapakintab ang mga silverware. Tila partikular kang masaya ngayon. Pagmamasid ko, maingat na inilalagay ang mga rosas sa crystal vase na regalo niya sa amin sa kasal. Ay, Katrina, sagot ni Sharon, at ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa sa nakita ko na. Ang gabi ay magiging napaka-espesyal, isang ginhawa talaga. Matagal na naming inaasahan ang sandaling ito. Tumango si Marcos mula sa kanyang leather armchair kung saan niya pinagmamasdan ang aming paghahanda nang may pagsasatisfy ng isang general na nag-e-inspeksyon sa kanyang tropa bago ang labanan. Ang 2 taon ay nagbibigay ng sapat na oras para sa pagsusuri. Sabi niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na tono na ginagamit niya kapag nagpapahayag tungkol sa mga usapin ng pamilya. Ngayong gabi ay ipinagdiriwang natin ang paggawa ng mga kinakailangang desisyon. Ang kanilang mga salita ay naging mainit at inclusive, na para bang tinatanggap na nila ako ng buo sa kanilang bilog ng pamilya. Desperado kong pinagsikapan ang pagtanggap na ito, tinitiis ang hindi mabilang na mga hapunan ng pamilya kung saan may mga patagong pamumunang ibinigay ng may katumpakan ng pag-oopera. Bawat pagtitipon tuwing holiday kung saan ako ay ngumiti sa gitna ng mga matatalas na tanong tungkol sa mga apo. Bawat social event kung saan pakiramdam ko ay nag-audition ako para sa isang papel na pinaniniwalaan kong kinita ko na sa pamamagitan ng kasal. Ang silid-kainan ay nagbago sa ilalim ng aming pinagsamang pagsisikap, naging isang showcase na karapat-dapat sa pagdiriwang na inaakala kong nililikha namin. Ang mga sariwang bulaklak ay pumuno sa bawat ibabaw ng amoy ng mga rosas at baby's breath. Nahuli ng mga crystal glass ang liwanag ng hapon at nagpadala ng maliliit na bahaghari na sumasayaw sa malinis na puting mantel. Ang magandang porselana, bawat piraso ay nagkakahalaga ng higit pa sa ginagasta ng karamihan sa mga pamilya sa buwan ng grocery, ay nagniningning sa ilalim ng chandelier na ginugol ko ng 1 oras sa paglilinis para maging perpekto. Nang magsimulang dumating ang mga panauhin ng gabing iyon, naramdaman ko ang pamilyar na pagmamalaki na dulot ng matagumpay na pagho-host. Ang aming mga kaibigan at extended family ay pumuno sa bahay ng tawanan at pag-uusap. Ang kanilang mga boses ay humahalo sa musikang klasikal na pinili ko para sa background ambience. Ang lahat ay nagpapatuloy eksakto ayon sa plano. Gayunpaman, habang lumalipas ang gabi, nagsimula akong makapansin ng banayad na undercurrents na hindi ko matukoy. Nag-alok ang mga panauhin ng pagbati na tila walang laman, ang kanilang mga yakap ay tumatagal ng isang sandali, na para bang nagpapaalam sila sa halip na nagdiriwang. Ang mga pag-uusap ay tumatahimik kapag lumalapit ako at nagpapalitan ng makabuluhang tinginan kapag akala nila ay hindi ako nagmamasid. Hinila ako ni Tita Patricia sa gilid habang nagiinom ng cocktails. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa akin ng may hindi pangkaraniwang tindi. Katrina, mahal, ayos ka ba? Medyo maputla ka ngayong gabi. Masaya lang po, sagot ko, bagamat ang kanyang tanong ay biglang nagpa-self-conscious sa akin. Siguro po, anniversary nerves lang. Pinag-aralan niya ang aking mukha nang may malalim na pangunawa na pinagperpekto niya sa kanyang mga taon bilang isang high school principal. Kung kailangan mo ng anuman, Katrina, anuman talaga, alam mong maaari mo akong tawagan. Ang kanyang mga salita ay may undertone na hindi ko mabasa, na para bang nag-aalok siya ng tulong para sa mga problemang hindi ko alam na mayroon ako. Bago ko pa matanong
kung ano ang ibig niyang sabihin, lumitaw si Timoteo sa aking tabi na may pilit ng ngiti at inakay ako palayo upang batiin ang iba pang mga panauhin. Sa buong cocktail hour, si Timoteo ay nagpanatili ng maingat na pisikal na distansya mula sa akin, iniiwasan ang kaswal na pagdampi at pagbabahagi ng tinginan na karaniwang nagpapakilala sa aming mga pampublikong interaksyon. Kapag nagtanong ang mga panauhin tungkol sa aming kasal o mga plano sa hinaharap, nagbigay siya ng malabong sagot at mabilis na inilipat ang pag-uusap sa mas ligtas na mga paksa. Ang kanyang pag-uugali ay nagpaalala sa akin ng isang taong naghahanda para sa isang hindi kanais-nais ngunit kinakailangang gawain. Ang hapunan ay nagpatuloy nang may lahat ng formal na elegance na ipinilit ni Sharon. Ang bawat maingat na planadong course ay lumitaw sa harap ng aming mga panauhin, bawat ulam ay pinili upang ipakita ang sopistikadong panlasa at atensyon sa detalye. Ang pag-uusap ay dumaloy ng kasingkinis ng alak, tumatalakay sa mga ligtas na paksa ng panahon at balita ng komunidad habang maingat na iniiwasan ang anumang masyadong personal o kontrobersyal. Dapat sana ay nag-e-enjoy ako, nalulunod sa matagumpay na pagpapatupad ng mga linggo ng maingat na pagpaplano. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili na pinag-aaralan ang mga mukha sa paligid ng mesa. Naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kakaibang undercurrents na nararamdaman ko ngunit hindi matukoy. Tila ang lahat ay nagpe-perform sa halip na nagdiriwang na para bang sinusundan nilang lahat ang isang script na hindi ko nakita. Habang inihahain ang dessert, tumayo si Sharon mula sa kanyang upuan na may hangin ng isang taong malapit nang gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Ang chocolate mousse na partikular kong hiniling sa caterer ay nakaupo sa harap ko nang hindi nagagalaw habang ang sikmura ko ay kumirot sa biglaang pangamba. May napakagandang sorpresa kami para sa iyo, Katrina, sabi niya. At napagtanto ko na anuman ang mangyayari ay maingat na inorkestra para sa eksaktong sandaling ito. Ang tiyempo, ang tagpuan, ang mga manonood ng mga taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko sa mundo. Ang lahat ay dinisenyo upang ma-maximize ang epekto ng anumang sorpresa na naghihintay sa akin. Itinulak ni Marcos ang kanyang upuan at kinuha ang atensyon ng bawat panauhin sa mesa. Sa sandaling iyon, napapaligiran ng kristal at porselana at mga bulaklak na inayos ko ng may labis na pangangalaga, sa wakas ay naintindihan ko na hindi ako ang host ng pagdiriwang na ito. Ako ang target nito. Namatay ang palakpakan nang umupo si Marcos, ngunit ang tensyon sa silid ay nanatiling makapal tulad ng hamog. Pilit akong ngumiti, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaabot ko ang aking baso ng tubig. May isang bagay na fundamental na nagbago sa panahon ng kanyang talumpati, bagamat hindi ko pa matukoy kung ano ito. Ang mga mukha sa paligid ng aming hapagkainan ay may mga ekspresyon na hindi ko mabasa. Pag-asam na hinaluan ng isang bagay na mukhang hindi komportable na parang awa. Ngunit ang sandaling ito ng kawalang katiyakan ay hindi ang una kong babala na may mali sa aking kasal. Ang mga senyales ay naipon sa loob ng ilang linggo, tulad ng mga hairline cracks sa isang pundasyon na pinili kong baliwalain sa halip na suriin. 3 linggo na ang nakalipas. Inaayos ko ang aming mga papeles para sa tax season nang matuklasan ko ang unang piraso ng ebidensya na ang aking perpektong kasal ay binuo sa kasinungalingan. Nakabaon sa ilalim ng mga dokumento ng siguro at utility bills, natagpuan ko ang isang cellphone statement na hindi kabilang sa aming family plan. Ang letterhead ay pamilyar, ang aming wireless company, ngunit ang account number ay mali. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinag-aaralan ko ang detalyadong singil. Daan-daang text messages at tawag sa isang numero na hindi ko pa nakita. Ang mga petsa at oras ay nagkukuwento na nagpakirot sa aking sikmura sa lumalaking pag-aalinlangan. Mga pag-uusap sa hating gabi nang sinabi ni Timoteo na natutulog siya sa tabi ko. Mga tawag sa hapon sa oras ng trabaho nang di umano ay hindi siya maabot. Mga text tuwing weekend na ipinagpapalit habang nakaupo siya sa aming sala na nag-aangking nagche-check ng work emails.
Ang dalas ay tumaas ng husto sa nakalipas na 3 buwan. Ang nagsimula bilang paminsan-minsang kontak ay naging pang-araw-araw na komunikasyon, kung minsan ay tumatagal ng ilang oras. Isang tao sa buhay ng aking asawa ang naging sapat na mahalaga upang bigyang katwiran ang antas ng atensyon na ito, ang antas ng pagiging lihim na ito. Nang umuwi si Timoteo ng gabing iyon, naghihintay ako sa aming kusina na may mga phone bill na nakakalat sa counter tulad ng ebidensya sa isang criminal trial. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Ang mukha ni Timoteo ay dumaan sa isang serye ng mabilis na pagbabago. Pagkalito, pagkilala, pagkakasala, at sa wakas ay depensibong galit. Hinalughog mo ang aking mga personal na papel. Nakahalo sila sa ating joint tax documents, sagot ko. Hindi ako naghahalughog, nag-oorganisa ako. Iyan ay may kaugnayan sa trabaho, sabi niya, ngunit kulang sa paninindigan ang kanyang boses. Kinakailangan ng aking amo ng isang hiwalay na linya para sa ilang proyekto, issue ng confidentiality. Kinakailangan ng iyong amo na mag-text ka ng hating gabi? Ang panga ni Timoteo ay sumikip. Katrina, nagiging paranoid ka. Ang ganitong uri ng kahina-hinalang pag-uugali ang eksaktong dahilan kung bakit may mga problema ang ating kasal. Ang akusasyon ay tumama sa akin tulad ng isang pisikal na suntok. May problema ang aming kasal. Balita ito sa akin, bagamat tila hindi ito balita sa kanya. Anong mga problema, Timoteo? Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Lahat ay kailangang tungkol sa iyo, hindi ba? Tumindi ang kanyang boses sa isang frustration na tila nabubuo sa loob ng ilang buwan. Kinu-question mo ang lahat ng ginagawa ko, saan man ako pumunta, sino man ang kausap ko. Nakakasakal ito. Kinuha niya ang kanyang mga susi mula sa counter at nagtungo sa pintuan. Kailangan ko ng hangin, kailangan ko ng espasyo, kailangan kong huwag ma-interrogate sa sarili kong bahay. Sumara ang pinto sa harap ng may pangwakas, iniiwan akong mag-isa kasama ang phone bill at ang nakakapanghinang pagkaunawa na ang aking asawa ay nagtatago ng mga lihim na nangangailangan ng professional level na panlilinlang upang mapanatili. Pagkaraan ng 2 araw, nagdagdag ang pagkikita sa grocery store ng isa pang piraso sa puzzle na nagsisimula akong makilala. Ako ay pumipili ng mga gulay para sa hapunan nang mapansin ko ang isang bata at magandang babae na nakatingin sa akin nang may hindi komportableng tindi. Siya ay maganda sa isang effortless na paraan na agad na nagpa-self-conscious sa akin tungkol sa sarili kong hitsura. Ang aking buhok na hindi kailanman nagtatagal sa estilo. Ang aking mga damit na biglang naging luma at outdated. Ikaw siguro si Katrina, sabi niya, papalapit ng may halatang kaba. Pasensya na, magkakilala ba tayo? Ako si Judith, sagot niya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nagpapakilala. Nagtatrabaho ako kasama si Timoteo. Binabanggit kanya minsan. Bihira akong kinukwentuhan ni Timoteo tungkol sa kanyang mga kasamahan at tiyak na hindi niya binanggit ang sinumang nagngangalang Judith. Ang kanyang kaba ay tila hindi proporsyonal sa isang kaswal na pagkikita sa grocery store. Panay ang sulyap niya sa paligid na para bang umaasa siyang mahuhuli kami ng sino man na nag-uusap. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa anniversary party ninyo, patuloy ni Judith. Mukhang maganda iyon. Tila partikular itong kakaiba sa akin. Si Timoteo ay nag-aatubili na pag-usapan ang aming pagdiriwang. Nag-aangking mas gusto niya ang mga pribadong sandali kaysa sa mga pampublikong pagpapakita. Bakit niya ibabahagi ang mga detalye sa isang kasamahan na hindi niya kailanman binanggit? Gaano siya kamapag-isip na pag-usapan ang aming kasal sa trabaho? Maingat kong sabi, pinag-aaralan ang kanyang mukha para sa mga pahiwatig tungkol sa hindi niya sinasabi sa akin. Ang ngiti ni Judith ay natigilan. Ay, hindi niya talaga pinag-uusapan ang kasal ninyo. Pinag-uusapan niya ang ibang bagay, mga personal na bagay. Huminto siya, tila napagtanto na marami siyang naibunyag. Kailangan ko nang umalis. Ikinagagalak kong makilala ka, Katrina. Nagmadali siyang nagtungo sa labasan ng may halatang pagmamadali. Iniiwan akong nakatayo sa bahagi ng mga gulay na may mga tanong na dumarami sa aking isip. Mga personal na bagay.
Anong mga personal na bagay ang ibabahagi ni Timoteo sa isang magandang batang kasamahan na hindi niya maaring talakayin sa kanyang asawa? Ang lingguhang hapunan sa bahay ni na Marcos at Sharon noong sumunod na linggo ay nagbigay ng isa pang patong ng pag-unawa tungkol sa walang katiyakang posisyon na sinasakop ko sa pamilyang ito. Ang dating tila banayad na pamumuna ngayon ay nagpakita ng sarili bilang sistematikong pagtatasa, isang performance review na tila nabigo ako. Ang anak ni Margaret ay nagkaroon lang ng pinakamagandang sanggol. Pahayag ni Sharon nang umupo kami sa kanyang perpektong inihandang roast. Isang pagpapala para sa kanilang pamilya. Ang mga apo ay nagdudulot ng labis na kagalakan. Sumulyap siya nang makahulugan sa aking patag na tiyan at naramdaman ko ang pamilyar na init ng kahihiyan na kasama ng mga pag-uusap na ito. Inaasahan ng mga Johnson ang kanilang pangalawang apo, patuloy ni Sharon ng walang tigil. At ang mga Patterson ay tinanggap lang ang kanilang pangatlo. Tila ang lahat ng kasing edad namin ay nag-e-enjoy sa bunga ng matagumpay na mga kasal. Sumali si Marcos sa pag-atake nang may katumpakan ng pag-oopera. Ang matagumpay na mga kasal ay kadalasang nagbubunga ng mga anak sa loob ng unang taon. Nagpapakita ito ng compatibility, ibinahaging mga value, biological fitness. Sinubukan kong ilihis ang pag-uusap sa mas ligtas na mga paksa, ngunit nagpatuloy si Sharon sa mga obserbasyon tungkol sa family legacy at ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng bloodlines. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili upang saktan habang pinapanatili ang plausible deniability. Hindi ito lantad na kalupitan. Ito ay estratehikong demoralisasyon. Si Timoteo ay umupo sa mga pagpapalitan na ito ng tahimik. Hindi ako ipinagtanggol ni inilihis ang pag-uusap palayo sa aking tila mga pagkabigo. Ang kanyang pasibong pakikilahok sa aking pagkapahiya ay marahil mas nakakawasak kaysa sa aktibong kalupitan ng kanyang mga magulang. Nagdahilan ako na pupunta sa banyo kung saan idiniin ko ang aking likod sa pinto at tahimik na umiyak habang nagpapatuloy ang kanilang mga boses sa silid-kainan. Sa pamamagitan ng manipis na dingding, narinig ko silang tinatalakay ang aking mga pagkukulang na para bang ako ay isang faulty appliance na pinag-iisipan nilang palitan. Ang 2 taon ay dapat na sapat na oras, sabi ni Marcos. Marahil ang problema ay mas fundamental kaysa sa una naming pinaniwalaan. Sagot ni Sharon. Ang boses ni Timoteo ay masyadong mahina upang makilala ang mga salita, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon sa halip na protesta. Nang bumalik ako sa mesa, ang pag-uusap ay lumipat na sa mas ligtas na mga paksa. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naiintindihan ko na ngayon na ang aking posisyon sa pamilyang ito ay may kondisyon, probationary, napapailalim sa performance metrics na tila hindi ko natutugunan. Ang tawag mula sa aking ina ay dumating noong Huwebes ng gabi habang hinahalo ko ang sopas na hindi kakainin dahil late na namang magtatrabaho si Timoteo. Ang kanyang boses ay may daladalang pag-aalala na ang mga inalang ang perpektong makakapag-calibrate upang tumagos sa mga depensa ng kanilang mga anak. Katrina, honey, tila pagod na pagod ka noong huli tayong nag-usap. Sapat ba ang tulog mo? Kumakain ba ng maayos? Ayos lang po ako, ma. Abala lang sa pagpaplano ng anibersaryo. Timoteo missed Easter dinner sa atin at tila pilit ang Pasko. Ayos ba ang lahat sa inyong dalawa? Ang tanong ay nakabitin sa hangin tulad ng usok. Imposibleng baliwalain, ngunit mapanganib na aminin. Paano ko ipapaliwanag na ang aking asawa ay nagiging isang estranghero? Na ang kanyang pamilya ay tinatrato ako tulad ng isang disappointing employee? Na nakatutuklas ako ng ebidensya ng mga panlilinlang na hindi ko pa ganap na maintindihan? Ayos lang kami, nagsinungaling ako. Normal na adjustment lang po ng buhay may asawa. Katrina, ang boses ng aking ina ay may dalang awtoridad ng isang taong nagpalaki ng 3 anak at nakaligtas sa 30 taon ng kasal. Alam mo, maaari mong sabihin sa akin ang anuman. Kung kailangan mo ng tulong, kung kailangan mong umuwi sandali, kung kailangan mo ng anuman. Ang alok ng kanlungan ay parehong nakakaaliw at nakakatakot.
Nangangahulugan ito na nakita niya ang labis kong sinusubukang itago, na ang aking perpektong kasal ay gumuguho at ako ay masyadong mapagmataas o masyadong natatakot upang humingi ng tulong. Bibisitahin ko po kayo sa lalong madaling panahon, nangako ako. Alam kong iniiwasan ko ang kanyang mapanuring mga tanong tungkol sa estado ng aking relasyon. Mahal kita, sweetheart. Tandaan mo na karapat-dapat kang maging masaya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumayo ako sa aking walang laman na kusina na hawak ang telepono at nagtataka kung kailan naging isang bagay ang kaligayahan na kailangan kong tandaan na karapat-dapat ako sa halip na isang bagay na natural kong inaasahan. Ngayon, nakaupo sa hapunan ng anibersaryo na ito habang naghahanda si Marcos na gawin ang kanyang anunsyo. Napagtanto ko na ang lahat ng mga senyales ng babala ay humahantong sa sandaling ito. Ang mahiwagang tawag sa telepono, ang magandang kasamahan, ang lumalaking kawalang tiyaga ng pamilya, ang mga nag-aalalang tanong ng aking ina, lahat ay nabubuo patungo sa anumang sorpresa na naghihintay sa akin sa perpektong inayos na silid kainan na ito. Ang dessert ay nakaupo sa harap ko nang hindi nagagalaw habang nililinis ni Marcos ang kanyang lalamunan nang may awtoridad ng isang taong sanay na kumuha ng atensyon. Ngunit bago siya magsimula sa kanyang anunsyo, ang aking isip ay napunta sa medical appointment na naganap 48 oras lang ang nakalipas. Ang alaala ay parehong malayo at agaran, tulad ng pagtingin sa mga litrato ng buhay ng ibang tao habang sabay na isinasabuhay ang bawat sandali ng may masakit na kalinawan. Ipinilit ni Erica na ihatid ako sa opisina ni Dr. Patterson. Ang kanyang sigasig tungkol sa wakas ay pagkakaroon ng tiyak na mga sagot ay parehong nakakaaliw at nakakalula. Ang fertility clinic ay sumakop sa ikatlong palapag ng isang nagniningning na gusali ng medikal. Ang sterile na mga pasilyo nito ay may linya ng mga motivational poster na nagtatampok ng mga nakangiting ina at malulusog na sanggol. Hindi nawala sa akin ang irony. Napapaligiran ng mga imahe ng matagumpay na pagbubuntis habang ako ay nakaupo doon na nagdodokumento ng 2 taon ng pagkabigo. Isipin mo lang, bulong ni Erica habang naghihintay kami sa reception area. Sa Huwebes, baka makuha na natin ang sagot na inaasahan mo. Ang mga porma ay tila mga pagtatapat na nakasulat sa terminolohiyang medikal. Gaano karaming buwan na akong sumusubok magbuntis? 24. Nakaranas ba ako ng anumang pagbubuntis, matagumpay man o hindi? Nakakaranas ba ako ng marital stress na maaaring makaapekto sa paglilihi? Tinitigan ko ang tanong na iyon sa loob ng 1 buong minuto bago lagyan ng check ang kahon na may markang minsan. Si Dr. Patterson ay isang mabait na babae sa kanyang 50s na nagpaanak sa kalahati ng mga sanggol sa aming bayan. Ang kanyang examination room ay pininturahan ng mga nakapapawi na pastel, ngunit walang makakapagpalambot sa clinical reality ng aming iniimbestigahan. Ang tila pagtanggi ng aking katawan na makipagtulungan sa pinakapangunahing inaasahan ng kasal. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong stress levels, sabi ni Dr. Patterson sa panahon ng pagsusuri. Ang kanyang tono ay banayad, ngunit mapanuri. Normal lang po, siguro, ang karaniwang mga presyo ng buhay may asawa. Katrina, masaya ka ba sa iyong kasal? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin tulad ng isang akusasyon. Kinamayan ni Erica ang aking kamay mula sa kanyang upuan sa tabi ng examination table at napagtanto ko na ang aking pag-aalinlangan bago sumagot ay nagbunyag ng higit pa kaysa sa anumang salita. Opo, sa wakas ay sagot ko, ngunit maging ako ay naririnig ang kawalang katiyakan sa aking boses. Ang pagkuha ng dugo ay tila ang aking huling pag-asa ay kinukuha sa pamamagitan ng isang needle. Ang bawat vial ay kumakatawan sa isa pang pagkakataon para sa aking katawan na tubusin ang sarili upang patunayan na ako ay karapat-dapat sa pangalan na dala ko, karapat-dapat sa pamilyang pinakasalan ko. Hinawakan ni Erica ang aking kabilang kamay sa panahon ng procedure. Ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag, habang ang akin ay nanginginig sa nerbiyos. Ang mga resulta ay magiging handa sa Miyerkules, sabi ni Dr. Patterson. Tatawagan namin kayo sa mga natuklasan. Ngayon,
Nakaupo sa aming hapunan ng anibersaryo, nagtaka ako kung ang mga resulta ba ng pagsusulit na iyon ay darating sa tamang oras upang baguhin ang anumang anunsyo na inihahanda ni Marcos na gawin. Marahil ang positibong balita ay makakapagligtas sa isang kasal na tila lalong walang katiyakan sa bawat araw na lumilipas. Ang komprontasyon kay Timoteo 3 gabi pagkatapos ng medical appointment ay nagwasak sa natitira sa aking mga ilusyon tungkol sa aming relasyon. Nilapitan ko siya sa aming silid-tulugan habang naghahanda siyang matulog. Armed sa mga brochure tungkol sa fertility treatments at isang desperadong pag-asa na ang interbensyong medikal ay maaaring magtulay sa lumalaking agwat sa pagitan namin. Timoteo, iniisip ko ang sinabi ni Dr. Patterson. May mga opsyon na hindi pa natin na-e-explore, mga treatment na maaaring makatulong sa ating maglihi. Ang kanyang sagot ay agaran at nakakawasak sa lamig nito. Baka hindi talaga tayo para magkaroon ng anak, Katrina. Baka sinasabi ito ng ating mga katawan sa atin na dapat nating pakinggan. Ang mga salita ay tumama sa akin tulad ng pisikal na suntok. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na marahil ang kasal na ito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Marahil ay pinipilit nating maging totoo ang isang bagay na hindi talaga dapat maging totoo. Tinitigan ko ang estranghero na ito na suot ang mukha ng aking asawa, ngunit nagsasalita ng boses ng isang taong umalis na sa aming relasyon ng emosyonal. May iba ba, Timoteo? Ang kanyang katahimikan ay umabot sa pagitan namin tulad ng isang hatol na nagkasala. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay walang emosyon at pangwakas. Sa tingin ko dapat akong matulog sa guest room ngayong gabi. Pareho tayong nangangailangan ng espasyo para pag-isipan kung ano talaga ang gusto natin. Ang gabing iyon ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa aming kasal. Isa kung saan kami ay nabuhay bilang mga estranghero na nagbabahagi ng isang bahay. Nagpapanatili ng mga hitsura habang pribadong kinikilala na may isang bagay na fundamental na nasira ng hindi na maayos. Ang pagtuklas ng tunay na damdamin ni Marcos at Sharon tungkol sa akin ay dumating sa panahon ng isang karaniwang pagtitipon ng pamilya noong sumunod na linggo. Nagboluntaryo ako upang tulungan si Sharon na maghain ng dessert. Isang kilos na dating tila debosyon ng anak, ngunit ngayon ay tila mas tulad ng desperadong performance art. Ang pantry kung saan inimbak ni Sharon ang kanyang magagandang serving dishes ay matatagpuan sa tabilang ng silid kainan. Pinaghihiwalay ng isang manipis na dingding na walang ginawa upang sugpuin ang mga pag-uusap. Inabot ko ang mga crystal cake plates nang marinig ko ang aking pangalan na binigkas ng may halatang paghamak. Katrina has proven herself incapable of fulfilling the most basic requirement of marriage, sabi ni Sharon kay Marcos. 2 taon nang walang kahit isang miscarriage na maipapakita. Sa edad niya, kung mangyayari ito ng natural, mangyayari na sana ito ngayon. Ang babaeng iyon ay depektibo, sagot ni Marcos nang may kaswal na kalupitan ng isang taong tinatalakay ang may depektong paninda. Timoteo deserves better, isang asawa na talagang makakapag-anak sa halip na magbigay ng mga dahilan. Ang aking mga kamay ay nagyelo sa mga serving dishes. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, nang may tumitinding kasamaan, tinalakay nila ang aking hitsura, ang aking personalidad, ang aking pagiging karapat-dapat bilang isang miyembro ng pamilya na may detached na pagsusuri ng mga hukom na naghahatid ng hatol. Ang bawat salita ay nag-ukit ng isa pang piraso ng aking self-worth, iniiwan akong walang laman at nanginginig sa maliit at madilim na espasyo. Kailangan nating hanapin si Timoteo ng mas angkop na asawa. Pagtatapos ni Sharon. Isang mas bata na patunayan na mayabong mula sa mas magandang family background. Nang sa wakas ay lumabas ako mula sa pantry na may mga serving dishes, ang aking mga kamay ay nanginginig ng napakalakas na ang kristal ay kumakalansing tulad ng wind chimes. Tumingin si Sharon mula sa kanyang posisyon sa hapagkainan kung saan siya ay nag-aayos ng mga napkin ng may military precision. Katrina, tila maputla ka? Ayos ka ba? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila pang-iinis pagkatapos ng narinig ko.
Ang mga taong ito na ngumingiti sa akin sa hapagkainan ng pamilya ay aktibong nagpaplano ng pagkasira ng aking kasal. Ang pamilya na labis kong sinubukan na bigyang kasiyahan ay nagpasya na ako ay hindi karapat-dapat sa kanilang pagtanggap. Sa kabila ng lumalaking ebidensya ng pagtataksil at pagtanggi na ito, itinapon ko ang aking sarili sa pagpaplano ng aming pagdiriwang ng anibersaryo ng may manic determination. Ang party ay naging huli kong desperadong pagtatangka upang patunayan ang aking halaga. Upang ipakita na ako ay sapat na mahalaga upang panatilihin sa kabila ng aking tila mga biological failure. Gumugol ako ng oras sa pagpili ng mga bulaklak na magiging maganda sa litrato, pagpili ng isang menu na hahanga maging ang kritikal na mga pamantayan ni Sharon, paggawa ng mga imbitasyon na tumama sa perpektong balanse sa pagitan ng elegante at mainit. Ang bawat desisyon ay tila may bigat, na para bang ang tagumpay ng party ay maaaring paano mailigtas ang isang kasal na malinaw na lampas na sa pagsasaayos. Ang irony ay nakakasakal. Nagpaplano ako ng isang pagdiriwang ng isang relasyon na naging pinagmumulan ng pang-araw-araw na pagpapahiya. Namumuhunan ako ng oras, pera at emosyonal na enerhiya sa paggunita ng isang unyon na tila itinuturing na isang pagkabigo ng iba pang partido na kasangkot. Gayunpaman, kumapit ako sa ritual ng pagdiriwang na para bang ito ay isang life raft sa isang karagatan ng kawalang katiyakan. Ang bawat detalye na inayos ko ay tila ebidensya na pabor sa akin, patunay na ako ay karapat-dapat sa pag-ibig sa kabila ng aking kawalan ng kakayahan na maglihi. Ang mamahaling mga linen, ang maingat na piniling alak, ang perpektong coordinated na color scheme, ang lahat ay patotoo sa aking halaga bilang isang asawa at miyembro ng pamilya. Ngunit kahit habang nagsusulat ako ng mga check at gumagawa ng mga huling pag-aayos, alam kong nagpaplano ako ng sarili kong wake. Ang anniversary party ay naging mas kaunti tungkol sa pagdiriwang ng aming kasal, at mas marami tungkol sa pagpapaalam sa buhay na inakala kong itinatayo namin ng magkasama. Ngayon, habang naghahanda si Marcos na ihatid ang anumang anunsyo na pinlano niya para sa sandaling ito, napagtanto ko na ang lahat ng aking maingat na paghahanda ay para sa ito. Hindi isang pagdiriwang, kundi isang maingat na inorkestrang pagtatapos na hindi ko alam na tinulungan kong itanghal. Ang dessert ay nakaupo sa harap ko nang hindi nagagalaw habang ang bigat ng mga inaasahan na hindi ko kailanman matutugunan ay dumidiin tulad ng isang nakakapanghinang bato. Ang paglinis ng lalamunan ni Marcos ay tila umalingaw-ngaw ng mas matagal kaysa sa dapat, at sa sandaling iyon, naging lubos kong mulat sa kung paano ang buong araw na ito ay tila isang pagganap kung saan lahat maliban sa akin ay nakatanggap ng script ng maaga. Ang umaga ay nagsimula nang dumating si Marcos sa aming bahay nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga bulaklak at alak na hindi ko hiniling para sa pagdiriwang ng gabi. Ang kanyang pagbati ay labis sa isang paraan na tila ganap na hindi natural. Ang kanyang yakap ay tumatagal ng ilang beats na masyadong mahaba, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may tindi na nagpakilabot sa aking balat. "Katrina, mahal kong manugang," sabi niya. Ang pagmamahal ay gumugulong sa kanyang dila nang may teatrikal na katumpakan. Ang gabi ay magiging napaka-espesyal, isang hindi malilimutang gabi. Sana ay handa ka kung gaano ito ka-espesyal. Ang pag-uulit ng espesyal ay tila isang babala na nakabalat kayo bilang sigasig. Si Sharon ay pantay na kakaiba, halos nagba-vibrate sa pag-asam habang lumilipad siya sa paligid ng aming kusina. Nag-aayos ng mga bagay na hindi kailangang ayusin at nag-aalok ng mga mungkahi para sa mga pagpapabuti na talagang mga utos na nakabalot sa huwad na kagandahang asal. "Dapat mong isuot ang iyong asul na damit ngayong gabi, Katrina, ang isa na may mataas na neckline. Napakaangkop para sa okasyon." Kailan ba nag-alala ang aking biyenang babae tungkol sa aking mga piniling damit? Kailan siya nag-alok ng fashion advice na hindi may barbed na pamumuna? Gayunpaman, narito siya. Tinatrato ako ng may kasigasigan na tila mas masama kaysa sa kanyang karaniwang malamig na pagtanggi.
Iniiwasan ako ni Timoteo buong araw, nag-aangking kinakabahan tungkol sa pag-host ng mga miyembro ng pamilya, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig ng pagkakasala sa halip na social anxiety. Gumalaw siya sa aming bahay tulad ng isang taong naghahanda para sa isang pagpatay. Paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang relo at nagugulat sa tuwing tumutunog ang telepono. Nang sinubukan kong makipag-usap sa kanya tungkol sa mga huling minutong detalye ng party, ang kanyang mga sagot ay monosyllabic at abala. "Kinumpirma mo ba ang paghahatid ng alak?" Tanong ko habang nag-aayos ng mga bulaklak sa aming sala. "Oo." "Kumusta naman ang mga dagdag na upuan mula sa bahay ng iyong mga magulang?" "Naasikaso na." "Timoteo, ayos ka ba? Tila tense ka." Tiningnan niya ako noon na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Sakit marahil o pagsisisi. "Ayos lang ako, Katrina. Gusto ko lang na ang lahat ay maging maayos ngayong gabi." Ngunit walang anuman sa kanyang pag-uugali ang nagpapahiwatig na gusto niyang maging maayos ang gabi. Ang lahat sa kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig na natatakot siya sa anumang malapit nang mangyari. Ang pagdating ni Erica ay nagbigay ng unang tunay na sandali ng init na naranasan ko buong araw. Pumasok siya sa aming bahay kasama ang kanyang katangian na enerhiya. Ngunit maging siya ay tila iba ngayong gabi. Ang kanyang pagkasabik ay palpable, halos manic, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang purse nang may protektibong tindi. "Katrina," sigaw niya, niyakap ako ng may matinding pagmamahal. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ito ang magiging pinakamahusay na anniversary party kailanman. Bumalik ako upang pag-aralan ang kanyang mukha, na napansin ang matingkad na flush sa kanyang pisngi at ang paraan kung paano ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga lihim na halos hindi na mapigilan. "Erica, tila sasabog ka na. Ano ang nangyari sa iyo?" "Sinabi ko sa iyo na may perpekto akong regalo para sa iyo. Ang tiyempo ay magiging ganap na perpekto. Magbabago ng buhay, Katrina. Ang regalong ito ay magpapabago sa lahat." Patuloy niyang hinahawakan ang kanyang purse habang nagsasalita. Ang kanyang mga daliri ay sumusubaybay sa balangkas ng inakala kong isang sobre. Ang kilos ay parehong protektibo at kagalang-galang, na para bang may dala siyang isang bagay na mahalaga at marupok. "Ginagawa mo akong nerbiyoso sa lahat ng misteryo na ito," sabi ko, ngunit ang kanyang sigasig ay nakakahawa. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ko ang isang kislap ng tunay na pag-asa. Marahil, ang anumang sorpresa na pinlano ni Erica ay makakapagbalanse sa kakaibang tensyon na nabubuo mula pa noong umaga. "Magtiwala ka sa akin," bulong niya, pinisil ang aking mga kamay. "Kapag ang sandali ay tama, kapag ito ay magkakaroon ng pinakamataas na epekto, bibigyan kita ng isang bagay na magpapaintindi sa lahat sa silid na ito kung gaano ka ka-espesyal." Ang kanyang presensya ay nagpatatag sa akin sa isang paraan na walang iba pang nangyari sa araw na iyon. Habang ang pamilya ni Timoteo ay nagpaparamdam sa akin na ako ay isang tagalabas na nagpe-perform para sa kanilang pag-apruba, si Erica ay nagpaparamdam sa akin na ako ay nakikita at pinahahalagahan sa kung sino ako sa halip na kung ano ang maibibigay ko. Nang magsimulang dumating ang mga panauhin, ang social dynamics ng party ay naramdaman agad na mali sa mga paraan na hindi ko maipaliwanag. Ang mga extended family members at matatandang kaibigan ay pumasok sa aming pinto sa harap na may mga pagbati na tila walang laman at mga yakap na tila mas tulad ng pakikiramay kaysa sa pagdiriwang. Ang aking pinsan, si Michael, na kadalasang maingay sa mga pagtitipon ng pamilya, ay tila tahimik at patuloy na umiiwas sa eye contact kapag nakikipag-usap sa akin. "Pagbati, Katrina. Sana ang gabi ay magdala sa iyo ng lahat ng nararapat sa iyo." "Lahat ng nararapat sa akin." Bakit iyon tila mas mababa sa isang pagpapala at mas tulad ng isang banta? Si Ginang Henderson mula sa kabilang kalye, na karaniwang puno ng masayang chismis tungkol sa kapitbahayan, ay nag-alok ng hindi pangkaraniwang detalyadong mga papuri na tila rehearsed. "Katrina, mahal, tila nagniningning ka ngayong gabi, napakatapang, napakabait.
Palagi kong hinangaan ang iyong lakas, tapang, dignidad. Ang mga ito ay hindi mga salita na karaniwang nauugnay sa mga pagdiriwang ng anibersaryo. Ang mga ito ay mga salita na nakareserba para sa mga taong humaharap sa kahirapan ng may biyaya. Sa buong cocktail hour, nakita ko ang mga sulyap ng makabuluhang pagpapalitan sa pagitan ng mga panauhin kapag akala nila ay hindi ako nagmamasid. Nakataas na kilay, banayad na pagtango, pabulong na pag-uusap na biglang tumitigil kapag lumapit ako. Ang social fabric ng party ay tila may kargang impormasyon na alam ng lahat maliban sa akin. Kinorner ako ni Tita Patricia malapit sa fireplace, ang kanyang mga kamay ay humawak sa akin nang may hindi pangkaraniwang pagmamadali. Katrina, sweetheart, tila napakaputla mo. Ayos ka ba? Sapat ba ang kain mo? Ayos lang po ako, Tita Patricia. Masaya lang po sa pagdiriwang. Pinag-aralan niya ang aking mukha nang may malalim na tingin na pinagperpekto niya sa mga dekada ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa high school. Kung kailangan mo ng anuman, Katrina, anuman talaga. May numero ka. Pangako mo sa akin na tatawag ka kung kailangan mo ng tulong. Tulong sa ano? Bakit tila naniniwala ang lahat na kailangan ko ng tulong sa isang bagay? Anong krisis ang inaasahan nilang lahat na hindi ko alam? Ang pag-uugali ni Timoteo sa buong gabi ay nagkumpirma sa aking lumalaking hinala na siya ay naghahanda para sa isang bagay na nangangailangan ng makabuluhang psikolohikal na pagpapatibay. Uminom siya ng mas mabigat kaysa sa nakita ko na siyang uminom sa isang pagtitipon ng pamilya. Ang kanyang karaniwang isang baso ng alak ay napalitan ng maraming pagpunta sa bar cart. Nagpanatili siya ng maingat na pisikal na distansya mula sa akin, iniiwasan ang kaswal na pagdampi at pagbabahagi ng tinginan na karaniwang nagpapakilala sa aming mga pampublikong interaksyon. Kapag nagtanong ang mga panauhin tungkol sa aming kasal o mga plano sa hinaharap, ang kanyang mga sagot ay malabo at mabilis na inilipat sa mas ligtas na mga paksa tulad ng trabaho o palakasan. Pinanood ko siyang tinitingnan ang kanyang relo ng labis, na para bang naghihintay siya ng isang tiyak na sandali na dumating. Ang kanyang mga pag-uusap sa kanyang ama ay laging nagtatapos ng biglaan kapag lumapit ako. Ang kanilang mga pabulong na pagpapalitan ay may dalang pagmamadali na nagpakirot sa aking sikmura sa pangamba. Timoteo, bulong ko sa isang maikling sandali nang makita namin ang aming sarili na nag-iisa sa kusina. Ano ang problema mo ngayong gabi? Kumikilos ka na para kang dumadalo sa isang libing sa halip na sa anniversary party natin. Tiningnan niya ako na may mga mata na tila nagtataglay ng mga paghingi ng tawad para sa mga krimen na hindi pa nagagawa. Katrina, gusto ko lang malaman mo na walang anuman sa mga ito ang personal. Walang anuman sa mga ito dahil hindi ka mabuting tao. Walang anuman sa ano ang hindi personal, Timoteo. Tinatakot mo ako. Ngunit bago siya makasagot, lumitaw si Sharon sa pintuan na may anunsyo na handa ng ihain ang hapunan. Ngayon, habang naghahanda si Marcos na gawin ang anumang anunsyo na pinlano niya para sa sandaling ito, napagtanto ko na ang bawat kakaibang interaksyon, bawat makabuluhang tinginan, bawat pabulong na pag-uusap ay humahantong sa ito. Ang dessert ay nakaupo sa harap ko nang hindi nagagalaw habang ang bigat ng nalalapit na paghahayag ay dumidiin tulad ng isang papalapit na bagyo na malapit ng bumagsak. Ang bagyo na nabubuo sa buong gabi ay sa wakas ay bumagsak sa susunod na mga salita ni Marcos. Mga ladies at gentlemen, pamilya at mga kaibigan, simula niya. Ang kanyang boses ay may dalang practiced authority ng isang taong naghahatid ng isang hatol na napagdesisyonan na. Nagtipon tayo ngayong gabi hindi lang upang markahan ang pangalawang anibersaryo ni Katrina at Timoteo, kundi upang tugunan ang ilang napakahalagang usapin ng pamilya. May lamig na gumapang sa aking likod habang ang silid ay naging ganap na tahimik. Maging ang malambot na musikang classical na tumutugtog sa background ay tila naglaho. Iniiwan lamang ang tunog ng sarili kong tibok ng puso na umuugong sa aking tainga. Inabot ni Marcos ang kanyang bulsa ng jacket nang may teatrikal na katumpakan. Naglalabas ng isang sobre na tila opisyal at masama sa liwanag ng kandila.
Hinawakan niya ito ng sapat na mataas para makita ng lahat, tulad ng isang prosecutor na nagpapakita ng ebidensya sa isang jury. Ang kasal, patuloy niya, ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin ng may hindi komportable na tindi, ay isang institusyon na may tiyak na mga layunin. Kapag ang mga layuning iyon ay hindi natupad pagkatapos ng makatwirang panahon, ang mahihirap na desisyon ay dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat ng partido na kasangkot. Ang aking bibig ay natuyo. Ang tinidor ng dessert ay nanginginig sa aking kamay habang inilalagay ko ito sa plato ng porselana na may mahinang kalansing na tila umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Katrina, mahal ko," sabi ni Marcos, at ang kanyang pagmamahal ay tila isang talim na nakabalot sa sutla. "Naging bahagi ka ng aming pamilya sa loob ng eksaktong 2 taon. Iyon ay kumakatawan sa sapat na oras upang suriin ang tagumpay ng unyon na ito at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos para sa hinaharap." Si Timoteo ay nakatayo na frozen sa tabi ng upuan ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ilang hindi nakikitang punto sa kabila ng aking balikat. Tila siya ay isang taong nakatayo sa harap ng isang firing squad, maliban na hindi siya ang malapit ng patayin. "Dahil hindi mo kami mabigyan ng tagapagmana," patuloy ni Marcos, ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita. "Heto, tanggapin mo itong regalo sa anibersaryo." Ang sobre ay lumitaw sa harap ko, hinawakan ng matatag ng tiwala na kamay ni Marcos. Sa paligid ng mesa, narinig ko ang matalim na paghinga ng ilang panauhin, habang ang iba ay sumandal ng may morbid fascination ng mga manonood sa isang pampublikong pagpapatupad. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatanggap ko ang sobre. Ang papel ay tila mamahalin, mahalaga, may bigat na may kahalagahan na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Ang return address ay embossed sa logo ng isang law firm na hindi ko kinikilala. "Buksan mo, Katrina." Paghimok ni Sharon mula sa kabilang mesa, ang kanyang boses ay matingkad sa halos hindi mapigilang pagkasabik. Lahat kami ay sabik na makita ang iyong reaksyon. Ang sobre ay tila lalong bumigat sa aking nanginginig na mga kamay. Bahagi ko ay gustong ilagay ito nang hindi binubuksan, upang mapanatili sa loob lamang ng ilang sandali ang ilusyon na ang aking buhay ay hindi malapit ng magbago nang hindi na mababawi. Ngunit 45 pares ng mata ang nanunood sa akin, naghihintay sa aking tugon sa anumang nasa loob. Punitin ko ang selyo gamit ang mga daliri na tila hiwalay sa aking katawan. Ang mga legal na dokumento sa loob ay malutong at formal. Ang kanilang opisyal na letterhead ay nagpapadama sa lahat na bigla, nakakatakot na totoo. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Binasa ko ng malakas. Ang aking boses ay halos isang bulong. Ang formal na legal na wika ay hindi maitago ang brutal na realidad ng aking hawak. Nakipagpulong si Timoteo sa mga abogado. Nag-file siya ng mga papeles. Pinlano niya ang aking pag-abandona ng may parehong methodical precision na ginamit ng ibang mga mag-asawa upang magplano ng mga bakasyon. Nagsimulang umikot ang silid habang pinoproseso ko ang terminolohiya na nagpababa sa aming kasal sa isang contractual arrangement na tinatapos dahil sa irreconcilable differences na nagmula sa pagkabigo ng respondent na maglihi ng mga anak sa loob ng makatwirang time frame. "Timoteo," tumingin ako sa aking asawa, desperado para sa ilang senyales na ito ay isang detalyadong malupit na biro. Nahahakbang siya pasulong at ipapaliwanag na ang lahat ay isang misunderstanding. Sa halip na natili siyang frozen sa tabi ng kanyang ama, ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pagtatapat. Ang lalaking nakasalo ko sa kama sa loob ng 2 taon, ang lalaking ipinaghanda ko ng almusal ng umagang iyon, ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata habang hawak ko ang legal na dokumentasyon ng kanyang pagtataksil. "Mayroon pang iba, Katrina," pahayag ni Sharon nang may sigasig ng isang taong nagbubunyag ng pangalawang yugto ng isang nakakaaliw na pagganap. "Gusto naming ipakilala sa iyo ang isang napaka-espesyal na tao. Isang batang babae ang humakbang pasulong mula sa kinatatayuan niya malapit sa pintuan ng silid kainan.
Nakilala ko siya agad, si Judith mula sa grocery store, ang nerbiyosong kasamahan na may alam tungkol sa aming anniversary party. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nerbiyoso. Ngayong gabi ay nakasuot siya ng asul na damit na sutla na perpektong umaayon sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay styled ng may propesyonal na katumpakan. Katrina, patuloy ni Sharon nang may halos hindi maitagong tuwa. Gusto kong ipakilala sa iyo si Judith, ang fiancé ni Timoteo. Plano nilang magpakasal sa sandaling matapos ang diborsyo. Ang mga salita ay tumama sa akin tulad ng pisikal na suntok. Fiancé? Engaged na sila habang legal pa akong kasal sa kanya. Ang pagtataksil ay may mga patong na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Tiningnan ko si Judith nang mas maingat ngayon, na napansin ang mga detalye na nakaligtaan ko sa panahon ng aming pagkikita sa grocery store. May suot siyang mga hikaw na tila pamilyar. Mga pinong pearl drops na bigla kong nakilala na pag-aari ng lola ni Timoteo. Ang mga family heirloom na ipinangako sa akin ay nagpapalamuti na sa aking kapalit. Gusto naming makilala mo siya ng maayos, paliwanag ni Marcos sa tono ng isang taong nagsasagawa ng isang transaksyon sa negosyo, upang walang anumang kalituhan tungkol sa mga pag-aayos na sumusulong. Si Judith ay nagmula sa isang mahusay na pamilya at napatunayan na niya ang kanyang kakayahang maglihi. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip habang tinititigan ko ang batang babae na ito, na tila nakahihigit sa akin sa tanging paraan na mahalaga sa pamilyang ito. Hindi lang siya mistress ni Timoteo. Siya ang kanyang upgrade. Maingat na pinili at sinuri para sa kanyang reproductive potential. Ang mga papel ay kailangan lang ng pirma mo, Katrina. Sa wakas ay nagsalita si Timoteo, ang kanyang boses ay pilit. Pumirma na ako. Maaari nating gawing madali ito para sa lahat. Madali para sa lahat, na para bang may madaling paraan upang matunaw ang iyong kasal sa harap ng mga manonood ng pamilya at mga kaibigan. Na para bang may madaling paraan upang matuklasan na ang iyong asawa ay nagpaplano ng iyong kapalit habang nag-aayos ka ng mga bulaklak para sa iyong pagdiriwang ng anibersaryo. Tiningnan ko ulit ang mga papel ng diborsyo sa linyang may markang dilaw na sticky note kung saan kailangan ang aking pirma. Ang pen na inalok ni Marcos sa akin ay tila napakabigat, may bigat sa pangwakas ng hinihiling sa akin na gawin. Sa paligid ng mesa, ang mga panauhin ay gumagalaw sa kanilang mga upuan nang may hindi komportable na enerhiya ng mga taong nakasaksi ng isang bagay na alam nilang mali, ngunit nararamdaman na walang kapangyarihan na pigilan. Ang ilan ay umiiwas sa eye contact ng buo, habang ang iba ay nanonood ng may pagkaakit ng mga manonood sa isang partikular na dramatikong pagganap sa teatro. Katrina! Ang boses ni Erica ay humiwa sa katahimikan at tumingin ako upang makita ang aking matalik na kaibigan na nakatayo malapit sa pasukan ng sala. Ang kanyang mukha ay maputla sa gulat at galit. Huwag kang pumirma ng anuman, hindi pa. Ngunit lampas na ako sa pag-iisip ng malinaw. Ang kahihiyan ay kumpleto, ang pagtataksil ay ganap. Ang mga taong ito na nagpanggap na nagmamalasakit sa akin ay sistematikong inorkestra ang aking pagkasira at ginagawa nila ito sa harap ng lahat ng kilala ko. Sa pamamagitan ng mga luha na nagpalabo sa mga legal na dokumento sa harap ng aking mga mata, pinirmahan ko ang aking pangalan sa itinalagang linya. Ang pen ay nagkaluskos sa papel ng may pangwakas. Ang bawat letra ng aking pirma ay tinataka ng aking kapalaran at tinapos ang aking kasal sa pinakapubliko, nakakahiya na paraan na posible. Ang silid ay sumabog sa lunas na cheers at pagbati para kay Timoteo, na para bang ang aking sakit ay ang presyo ng admission sa kanilang pagdiriwang. Ang cheers at pagbati ay agad na namatay nang humakbang si Erica pasulong. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa gulat patungo sa isang bagay na mas mapanganib. Malamig, kalkuladong galit. Ang mas maaga na pagkasabik na napansin ko sa kanyang pag-uugali ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon ay naintindihan ko ang tunay nitong kalikasan. Hindi siya nasasabik sa pagdiriwang ng aking kasal. Siya ay nasasabik sa kung ano ang dala niya sa sobre na iyon.
at ang pagsaksi sa aking pampublikong pagpapahiya ay nagbigay lang sa kanya ng perpektong sandali upang gamitin ito. Dahil nagpapalitan tayo ng mga regalo, pahayag ni Erika, ang kanyang boses ay humiwa sa pagdiriwang ng may katumpakan ng pag-oopera. Mayroon din akong isa. Ang enerhiya ng silid ay nagbago agad. Ang mga panauhin na nagtataas ng kanilang mga baso sa mga toast kina Timoteo at Judith, ngayon ay bumaling kay Erika na may mga ekspresyon na mula sa pag-uusisa hanggang sa pag-aalala. Si Marcos, na nalulunod pa rin sa afterglow ng kanyang matagumpay na orkestrasyon ng aking kahihiyan, ay mukhang naiinis sa hindi inaasahang pagkaantala na ito. "Erika, mahal!" Nagsimula si Sharon. Ang kanyang tono ay may dalang mapanghusgang tamis na inilaan niya para sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanyang atensyon. "Napakaganda na gusto mong lumahok, ngunit sa tingin ko sapat na ang excitement natin para sa isang gabi." "Ay, hindi ako sumasang-ayon," sagot ni Erika. Ang kanyang ngiti ay matalas tulad ng isang talim. "Sa tingin ko ay nagsisimula pa lang ang gabing ito." Inabot niya ang kanyang purse ng may sinasadyang kabagalan. Inilalabas ang sobre na pinoprotektahan niya buong gabi. Ngunit sa halip na ibigay ito sa akin, tulad ng inaasahan ko, naglakad siya ng direkta sa dulo ng mesa ni Marcos. Ang simbolismo ay hindi nawala sa sinuman sa silid. Hinahamon niya ang patriarch ng direkta. Tinutugunan ang kapangyarihan ng may kapangyarihan. Ang sobre na ito ay naglalaman ng impormasyon na sa tingin ko ay labis na mag-iinteres sa iyo, sabi ni Erika, hawak ang dokumento na hindi maabot ni Marcos. Impormasyon tungkol sa iyong manugang na maaaring nakaimpluwensya sa iyong paggawa ng desisyon ngayong gabi, kung nag-abala ka sanang tipunin ang lahat ng katotohanan bago magpatuloy sa pagganap na ito. Ang tiwala ni Marcos ay natigilan sa unang pagkakataon sa buong gabi. "Batang babae, hindi ko alam kung anong laro ang iniisip mong nilalaro mo, pero..." "Walang laro," putol ni Erika. Ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita. "Katotohanan lang, isang bagay na tila kulang sa pamilyang ito." Inilagay niya ang sobre sa mesa ng direkta sa harap ni Marcos. Ang kanyang mga galaw ay sinadya at kontrolado. "Buksan mo." Ang silid ay nagpipigil ng hininga habang inabot ni Marcos ang sobre gamit ang mga kamay na hindi na masyadong matatag. Ang kanyang mas maaga na teatrikal na tiwala ay nagsisimulang mag-crack, napalitan ng unang pagkabahala. Punitin niya ang selyo at inilabas ang nag-iisang piraso ng papel sa loob. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nagbabasa siya. Nasasaksihan ng isang pagbabago na parehong kakilakilabot at nakakapagbigay kasiyahan. Ang kulay ay umalis sa kanyang pisngi na para bang may nagbukas ng isang valve at pinatakbo ang lahat ng dugo palabas ng kanyang katawan. Ang kanyang matagumpay na ngiti ay natunaw tulad ng asukal sa ulan, napalitan ng isang ekspresyon ng sumisikat na takot. "Ano ang sinasabi niyan?" hinihingi ni Sharon. Ang kanyang boses ay matalas sa pagkabalisa habang pinapanood niya ang mukha ng kanyang asawa na gumuho. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Marcos. Ang papel ay kumakaluskos tulad ng mga dahon ng taglagas sa isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pagitan ng medical report at ng aking mukha na may luha. Ang kanyang isip ay malinaw na nagpupumilit na iproseso ang magnitude ng kanyang ginawa. "Ito ay isang pregnancy test," bulong niya. Ang mga salita ay halos hindi marinig sa biglaang mapang-aping katahimikan sa silid. Katrina ay buntis. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Hindi ang nag-aabang na tahimik ng isang audience na naghihintay para sa susunod na yugto, kundi ang walang laman na katahimikan ng isang libingan. Ang mga panauhin na nagdiriwang sandali lang ang nakalipas ngayon ay nakatingin sa gulat at lumalaking takot habang ang implikasyon ng mga pangyayari sa gabi ay nagsisimulang lumubog. "Positibo?" paglilinaw ni Erika. Ang kanyang boses ay nagdadala ng malinaw sa gitna ng natigilan na tahimik. "Kinumpirma ng blood test 48 oras na ang nakalipas. Dala ni Katrina ang iyong apo, Marcos. Ang heir na inangkin mong hindi niya maibibigay."
Nahanap ko noon ang aking boses, kumukuha ng lakas mula sa isang lugar na malalim sa loob ko na hindi ko alam na umiiral. Sa pamamagitan ng aking mga luha at pagkasira ng puso, ipinatawag ko ang bawat onsa ng dignidad na natitira sa akin at nagsalita ng may kalinawan na nagulat maging sa akin. Pagbati, sabi ko, tumitingin ng direkta kay Marcos nang may mga mata na hindi na nagtataglay ng pagsusumite o ang desperadong pagnanais para sa kanyang pag-aproba. Ibinigay mo lang ang iyong apo. Ang power shift sa silid ay agaran at kumpleto. Si Marcos, na nag-utos sa gabi ng may ganoong awtoritatibong tiwala, ngayon ay tila isang taong humaharap sa sarili niyang pagpatay. Ang mga signed divorce papers na kumakatawan sa kanyang tagumpay, sandali lang ang nakalipas ngayon ay naging ebidensya ng kanyang nakakawasak na maling kalkulasyon. Katrina, utal niya, ang kanyang boses ay nabasag sa aking pangalan. Katrina, hindi namin alam. Wala kaming ideya. Siguradong maaari nating ano? Tanong ko, ang aking boses ay lumalakas sa bawat salita. Maaari nating bawiin ang mga papel na pinirmahan ko lang sa harap ng 45 na saksi? Maaari nating magpanggap na hindi nangyari ang gabing ito? Maaari nating bawiin ang kahihiyan na inorkestra mo para sa sarili mong libangan? Sa wakas ay nahanap ni Timoteo ang kanyang boses. Humakbang pasulong na ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa isang kilos na parehong nagmamakaawa at kaawa-awa. Katrina, pakiusap, maaari nating ayusin ito. Hindi kailangang i-file ang mga papel. Maaari nating punitin ang mga ito ngayon. Ayusin ang ano, Timoteo? Tanong ko. At ang irony ng sitwasyon ay napakatindi na halos nakakatawa. Ayusin ang kasal natin na legal mo ng winakasan? Ayusin ang relasyon mo kay Judith na may suot na hikaw ng iyong lola at nagpaplanong lumipat sa bahay natin? Si Judith na nakatayo sa tabi ni Sharon tulad ng isang trophy na ipinapakita, ngayon ay tila gusto niyang maglaho sa wallpaper. Ang tagumpay na suot niya nang may ganoong tiwala sandali lang ang nakalipas ay naglaho, napalitan ng hindi komportable na pagkaunawa na lumahok siya sa pagkasira ng kasal ng isang buntis. Lahat ito ay isang misunderstanding, singit ni Sharon. Ang kanyang boses ay tumataas sa desperadong pitch. Isang hindi magandang issue sa tiyempo. Maaari nating ayusin ito. Maaari ninyong ano? Putol ni Erika, ang kanyang galit ngayon ay ganap ng pinalaya. Maaari ba ninyong bawiin ang mga legal na dokumento? Maaari ba ninyong burahin ang pampublikong kahihiyan? Maaari ba ninyong mahiwagang ibahin ang pagdiriwang na ito pabalik sa inakala ni Katrina na ito? Si Marcos ngayon ay lantad na nagmamakaawa. Ang kanyang mas maaga na arrogance ay ganap na naglaho. Katrina, pakiusap. Kailangan mong maintindihan. Inakala naming ginagawa namin ang pinakamahusay para sa lahat. Inakala namin, mali ang akala ninyo, sabi ko lang. Inakala ninyong maaari ninyo akong itapon tulad ng defective merchandise at palitan ng mas bagong modelo. Inakala ninyong maaari ninyong i-orkestra ang aking kahihiyan para sa inyong libangan. Inakala ninyong maaari ninyong sirain ang aking buhay nang walang mga kahihinatnan. Ang legal na realidad ng mga signed documents ay lumulubog sa paligid ng silid. Kahit na gusto kong patawarin ang pagtataksil na ito, kahit na gusto kong subukan ang pagkakasundo, ang mga papel ng diborsyo ay lumikha ng isang legal na hadlang na hindi maaaring basta-basta bawiin. Ang mga gulong ng pagpapawalang bisa ay nasa kilos na itatag sa bato ng mga pirma at mga saksi. Ang mga papel ay pinirmahan. Patuloy ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng mga luha na patuloy na dumadaloy sa aking mukha. Tapos na ang kasal at ang inyong apo ay hindi kailanman makikilala ang pamilya na nagtapon sa kanya bago pa man siya isilang. Ang pagdiriwang na nagsimula ng may ganoong malupit na kagalakan ngayon ay isang wake nagdadalamhati sa pagkamatay ng mga relasyon at posibilidad na hindi na kailanman muling mabubuhay. Ang katahimikan na sumunod sa aking deklarasyon ay umabot tulad ng isang taut wire, handa ng maputol.
Sa paligid ng hapagkainan, 45 na mukha ang nakatitig sa akin na may mga ekspresyon na mula sa gulat hanggang sa awa, hanggang sa sumisikat na pag-unawa sa kanilang nasaksihan. Ngunit tapos na akong maging object ng kanilang pag-aaral, tapos na akong maging biktima ng kanilang libangan. Lumitaw si Erica sa aking tabi na para bang ipinatawag ng ilang hindi nakikitang senyales. Ang kanyang mga braso ay dumulas sa akin ng may protektibong determinasyon. "Halika na," bulong niya, ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag. "Aalis na tayo." "Katrina, pakiusap," tawag ni Timoteo habang itinutulak ko ang aking upuan. Ang mga paa ay kumakaskas sa sahig na kahoy nang may tunog na tila umalingaw-ngaw sa biglaang gulo. "Maaari nating ayusin ito. Maaari nating gawing tama ito." Humarap ako upang tingnan siya sa huling pagkakataon. Ang lalaking ito na nakasalo ko sa aking kama at sa aking mga pangarap at sa aking ritual ng kape sa umaga. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot. Ang kanyang mga kamay ay umaabot sa akin sa 1 kilos na 2 taon na huli na. "Ayusin ang ano, Timoteo?" Tanong ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng mga luha na patuloy na dumadaloy. "Ayusin ang mga legal na dokumento na pinirmahan ko sa harap ng lahat ng kilala natin? Ayusin ang kahihiyan na inorkestra mo? Ayusin ang katotohanan na pinalitan mo ako bago mo pa ako diborsyuhin?" Wala siyang sagot para doon. Wala isa man sa kanila. Si Marcos ay natisod sa kanyang mga paa. Ang kanyang upuan ay tumumba paatras sa kanyang pagmamadali. "Katrina, kailangan mong maintindihan. Nagkamali kami. Isang kakilakilabot na pagkakamali. Ngunit maaari naming itama ito. Hindi kailangang i-file ang mga papel. Maaari naming punitin ang mga ito ngayon." "At pagkatapos ano?" Tanong ko. Ang aking boses ay lumalakas sa bawat salita. "Magpanggap na hindi nangyari ang gabing ito? Magpanggap na hindi mo lang ako pinahiya sa publiko para sa libangan ng ating pamilya at mga kaibigan? Magpanggap na hindi nakatayo si Judith doon na suot ang jewelry ng iyong ina at nagpaplanong lumipat sa bahay ko?" Si Sharon ay humakbang pasulong, ang kanyang mukha ay flushed sa desperasyon. "Katrina, mahal, kailangan mong maging makatwiran. Ang mga pamilya ay nagkakamali. Maaaring ayusin ang lahat ng ito. Isipin mo ang sanggol. Isipin mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong anak." Ang kapalaluan ng kanyang mga salita ay nagpatigil sa akin. "Ang pinakamahusay para sa aking anak," inulit ko ng dahan-dahan, "ay ang hindi kailanman makilala ang pamilya na nagtapon sa kanya bago pa man siya isilang." Sa matatag na presensya ni Erica sa tabi ko, naglakad ako patungo sa labasan ng silid-kainan, iniiwan ang kristal at porselana at maingat na inayos na mga bulaklak na dating kumakatawan sa aking pag-asa para sa pagtanggap at pagiging kabilang. Ang aking mga hakbang ay sinukat at sinadya, bawat isa ay nagdadala sa akin palayo sa buhay na inakala kong gusto ko. "Katrina." Ang boses ni Marcos ay nabasag habang tinatawag niya ako. "Hindi mo ito magagawa. Hindi mo maaaring kunin ang aming apo mula sa amin." Tumigil ako sa pintuan, lumingon pabalik sa huling pagkakataon upang kausapin ang mga taong sumira lang sa aking mundo nang may ganoong kalkuladong katumpakan. "Hindi ko kinukuha ang inyong apo mula sa inyo," sabi ko ng malinaw. "Ibinigay ninyo siya nang ibigay ninyo sa akin ang mga papel ng diborsyo na iyon." Ang nagtatalong mga boses at desperadong pagmamakaawa ay sumunod sa amin sa front hallway, ngunit lumalabo sila sa bawat hakbang na ginawa namin patungo sa pinto. Ang mga panauhin na dumating na umaasang magdiriwang ng isang anibersaryo ngayon ay nakita ang kanilang sarili na mga saksi sa kumpletong pagbagsak ng isang pamilya. At narinig ko ang kanilang hindi komportable na mga bulungan na humahalo sa lalong nagmamadaling protesta mula kina Timoteo at sa kanyang mga magulang. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa aking mukha tulad ng isang pagpapala habang tumapak kami ni Erica sa front porch. Pagkatapos ng nakakasakal na kapaligiran ng pagtataksil at kalupitan sa loob ng bahay ni na Marcos at Sharon, ang gabi ng Oktubre ay tila malinis at nagpapadalisay. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng hangin na hindi nagdadala ng bigat ng pagkabigo
at paghuhusga. "Huwag kang lumingon," bulong ni Erica habang ginagabayan niya ako patungo sa kanyang kotse na nakaparada sa curb. "Huwag mong bigyan sila ng kasiyahan na makita kang nag-aalinlangan." Pinanatili ko ang aking mga mata na nakatutok sa harap, nakatuon sa pulang mga taillights ng mga kotse na nakahanay sa kalye, sa mga porch lights ng mga kalapit na bahay, kung saan ang iba pang mga pamilya ay malamang na nag-e-enjoy ng normal na gabi ng Martes ng walang drama o pagtataksil o pampublikong kahihiyan. Sa bawat hakbang palayo sa bahay na iyon, naramdaman ko na may isang bagay na umaangat mula sa aking mga balikat, isang bigat na matagal ko nang dinala na nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maglakad nang wala ito. Sa likod namin, bumukas ang pinto sa harap at ang boses ni Timoteo ay dinala sa buong bakuran. "Katrina, pakiusap huwag mong gawin ito." Ngunit umaakyat na ako sa passenger seat ni Erica, isinasara na ang pinto sa kabanatang iyon ng aking buhay nang may matatag na click na tila mas pangwakas kaysa sa anumang mga papel ng diborsyo. Sinimulan ni Erica ang makina at umalis mula sa curb nang may maingat na katumpakan. Ang kanyang pagmamaneho ay hindi pangkaraniwang mabagal at sinadya. Sa kaligtasan ng kanyang kotse, napapaligiran ng pamilyar na amoy ng kanyang vanilla perfume at ang malambot na musikang jazz na tumutugtog sa kanyang radyo, sa wakas ay pinahintulutan ko ang sarili kong tuluyang gumuho. Ang mga hikbi ay nagmula sa isang lugar na malalim sa loob ko. Ang uri ng pagiyak na sumasakop sa iyong buong katawan at nagiiwan sa iyo na humihinga sa pagitan ng mga alon ng kalungkutan. 2 taon ng kasal, 2 taon ng pagsubok na kumita ng pag-apruba na hindi kailanman darating. 2 taon ng paniniwala na nagtatayo ako ng isang bagay na permanente sa isang taong lihim na nagpaplano ng aking kapalit. "Ilabas mo lang," sabi ni Erica ng mahina. Umabot sa kabilang banda upang pisilin ang aking kamay habang pinapanatili ang kanyang mga mata sa kalsada. "Ilabas mo lang lahat. Hawak mo ito sa loob ng ilang buwan." Tama siya. Dala ko ang bigat ng isang nabibigong kasal, sinisipsip ang pamumuna at pagkabigo ng pamilya ni Timoteo, nagbibigay ng mga dahilan para sa pag-uugali na dapat ay hindi mapapatawad. Ang lunas ng sa wakas ay pagpapakawala ng lahat ng pinigilang sakit na iyon ay halos kasing nakakabigla ng sakit mismo. "Hindi ako makapaniwala na ginawa nila yon sa iyo," sabi ni Erica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Hindi ako makapaniwala na pinlano nila ang buong pagganap na iyon. Ito ay malupit lampas sa anumang naiisip ko." Sa pamamagitan ng aking mga luha, nagawa kong magsalita. "Iniligtas mo ako, Erica. Kung hindi ka nandoon kasama ang mga resulta ng pagsusulit na iyon, kung hindi ka tumayo sa kanila, makakahanap ka sana ng ibang paraan," sagot niya ng matatag. "Mas malakas ka kaysa sa inakala nila. Mas malakas kaysa sa inakala mo sa sarili mo." Habang nagmamaneho kami sa aming tahimik na kapitbahayan, sa tabi ng mga bahay kung saan ang mga ilaw ay nagniningning ng mainit sa mga bintana ng kusina at ang mga pamilya ay malamang na nagpapahinga para sa normal na gabi, nang magkasama, nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi inaasahan na gumagalaw kasama ng aking kalungkutan. Ito ay lunas, dalisay at simple. Ang kasal na dahan-dahang sumasakal sa akin ay tapos na. Ang patuloy na presyon upang kumita ng pag-apruba mula sa mga taong hindi kailanman tatanggap sa akin ay tapos na. Ang pagkukunwari na nagtatayo kami ng isang bagay na maganda ng magkasama ay maaari na sa wakas ay talikuran. "Saan mo gustong pumunta?" tanong ni Erica habang papalapit kami sa intersection na magdadala sa amin alinman sa aking bahay o sa kanya. "Umuwi," sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong umuwi. Ang bahay na ibinahagi namin ni Timoteo ay tila iba habang pumasok si Erica sa driveway. Ang porch light na iniwan kong nakabukas ay nagbigay ng pamilyar na mga anino sa front yard. Ngunit may isang bagay na fundamental na nagbago. Hindi na ito ang tahanan na ibinahagi ko sa aking asawa. Ito ay simpleng aking bahay, ang lugar kung saan ko palalakihin ang aking anak at itatayo ang anumang susunod. Tinulungan ako ni Erica na dalhin ang aking overnight bag sa bahay.
Ang kanyang presensya ay pumupuno sa katahimikan na dating tila mapang-api ngunit ngayon ay tila mapayapa. Habang gumagalaw ako sa mga silid na naglalaman ng 2 taon ng ibinahaging alaala kay Timoteo, napagtanto ko na ang bahay ay hindi na tila isang shrinen sa isang nabigong kasal. Tila ito ang simula ng isang bagay na ganap na bago. Dapat kong tawagan ang aking ina. Sabi ko, umupo sa couch kung saan kami ni Timoteo ay dating nanonood ng telebisyon nang magkasama sa gabi. Ang pamilyar na furniture ngayon ay tila iba. Binago ng kaalaman na ako lang ang matanda na gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kung ano ang nangyari sa loob ng mga dingding na ito. Tumango si Erika, pinisil ang aking balikat bago nagtungo sa kusina. Gagawa ako ng tsaa habang kausap mo siya. Huwag kang magmadali. Sa kabila ng gabi na, sumagot ang aking ina sa pangalawang ring. Ang kanyang boses ay agad na alerto sa pag-aalala ng ina. Katrina, sweetheart, halos hating gabi na. Ayos ba ang lahat? Ang tanong ay nagbukas ng isang floodgate ng mga salita na hindi ko napagtanto na naghihintay na bumuhos. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mahiwagang phone bills, ang pagkikita sa grocery store kay Judith, ang malupit na mga komento sa mga hapunan ng pamilya, at sa wakas ang nakakawasak na anniversary party na nagtapos sa mga papel ng diborsyo at mga resulta ng pregnancy test na lumilikha ng gulo sa pantay na sukat. Ay, mahal kong anak, bulong ng aking ina nang matapos ako, ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Alam kong may mali. Naririnig ko yon sa iyong boses sa huli nating pag-uusap, ngunit hindi ko kailanman naisip na ituturing kanila ng may ganoong kalkuladong kalupitan. Ang kanyang validation ng aking karanasan ay tila gamot para sa mga sugat na hindi ko alam kung paano gagamutin. Ma, buntis ako. Ang sanggol na sinabi nilang hindi ko kailanman maibibigay sa kanila ay lumalaki sa loob ko ngayon. Ang kagalakan sa kanyang boses ay agaran at walang komplikasyon. Katrina, napakagandang balita. Magiging kahanga-hanga kang ina. Napakaswerte ng batang iyan na ikaw ang kanyang ina. Ang kanyang sigasig ay nakatayo sa matinding kaibahan sa may kondisyong pagtanggap na nasanay ako mula sa pamilya ni Timoteo. Ang pag-ibig ng aking ina para sa kanyang magiging apo ay hindi nangangailangan ng performance metrics o biological proof ng halaga. Ito ay simpleng umiiral, dalisay at walang kondisyon. Gusto kong manatili muna sa iyo, patuloy niya. Tulungan kang mag-ayos, maghanda para sa sanggol. Hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko ang tunay na pagkasabik tungkol sa hinaharap. Gusto ko po iyan, ma. Talaga. Ang mga buwan na sumunod sa pagdating ng aking ina ay hindi katulad ng anumang naranasan ko sa panahon ng aking kasal. Pinalaya mula sa patuloy na stress ng pagsubok na kumita ng pag-apruba na hindi kailanman darating, ang aking katawan ay tumugon sa pagbubuntis ng may kahangahangang katatagan. Si Dr. Patterson ay nagkomento sa bawat appointment tungkol sa kung gaano ako tila mas malusog at mas relax. Anuman ang mga pagbabago na ginawa mo sa iyong buhay, sabi niya sa panahon ng aking 5-buwang check-up. Gumagana ang mga ito ng maganda. Ang iyong blood pressure ay perpekto. Ang iyong weight gain ay eksakto sa track. At totoo, tila nagniningning ka lang. Ang pagbubuntis ay naging isang pagdiriwang sa halip na isang pinagmumulan ng pagkabalisa. Nag-organisa si Erika ng isang baby shower na pumuno sa aking sala ng mga tunay na kaibigan na nag-alok ng suporta ng walang kondisyon. Pininturahan ng aking ina ang nursery sa malambot na dilaw at berde, lumilikha ng isang kanlungan na tila mainit at nakakaengganyo sa halip na pinipilit ng mga inaasahan ng paggawa ng susunod na henerasyon ng isang partikular na bloodline. Nang sinubukan ni Timoteo na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng iba't ibang channel sa loob ng mga buwan na iyon, nilinaw ng aking abogado na magpapatuloy ang mga proseso ng diborsyo tulad ng pinlano at nawala siyang legal na pag-angkin sa paglahok sa aking pagbubuntis. Ang mga signed papers mula sa nakakawasak na gabing iyon ay lumikha ng isang ironclad barrier na nagprotekta pareho sa akin at sa aking anak mula sa karagdagang panghihimasok.
Nagsimula ang labor noong Martes ng umaga sa huling bahagi ng tagsibol, halos 8 buwan pagkatapos ng anniversary party na nagpabago sa lahat. Si Erika at ang aking ina ay flanked ang aking kama sa ospital, nag-aalok ng paghihikayat at suporta sa bawat contraction. Ang delivery room ay napuno ng pag-ibig at pag-asam, ngunit ito ay pag-ibig na malayang ibinigay sa halip na pag-ibig na may kondisyon sa pagganap o biological success. Nang sa wakas ay dumating ang aking anak, malusog, maganda at perpekto, naramdaman ko ang isang pagkukumpleto na hindi kailanman umiral sa panahon ng aking kasal. Hawak siya sa unang pagkakataon. Naintindihan ko na ito ang pakiramdam ng walang kondisyong pag-ibig. Hindi ang desperadong pag-aagawan para sa pag-apruba na nagpakilala sa aking relasyon sa pamilya ni Timoteo, kundi simple, dalisay na pagtanggap ng isa pang tao ng eksakto kung sino sila. Napakaganda niya, bulong ni Erika. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang sanggol na pinangalanan kong David Erica Miller. Ganap na perpekto. Ang middle name ay nagbigay galang sa pagkakaibigan na nagligtas sa akin sa panahon ng aking pinakamadilim na oras. Tinitiyak na ang aking anak ay laging magdadala ng paalala kung ano ang hitsura ng tunay na katapatan. Si David ay lalaki na alam na ang pinakamahalagang relasyon sa buhay ay pinili sa halip na itinalaga ng biology o marriage certificates. Ang silid ng ospital ay napuno ng mga bulaklak at regalo mula sa mga taong nagdiriwang ng kanyang pagdating nang walang reserbasyon. Ang mga kaibigan sa simbahan ng aking ina, ang mga kasamahan ni Erika, mga kapitbahay na nakakita sa pagguho ng aking kasal, at gustong suportahan ang aking bagong simula. Wala sa kanila ang kinuwestiyon ang kanyang halaga, batay sa bloodlines o family heritage. Sila ay simpleng tinanggap ang isang bagong buhay sa mundo ng may kagalakan. Si Timoteo at ang kanyang pamilya ay hindi nagtangkang makipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng kapanganakan ni David. Tila naiintindihan na ang tulay sa pagitan namin ay permanenteng nasunog. Ang mga legal na dokumento na dating kumakatawan sa aking kahihiyan ngayon ay nagsilbi bilang proteksyon. Tinitiyak na ang aking anak ay hindi kailanman sasailalim sa may kondisyong pag-ibig at patuloy na pagsusuri na nagpadama sa aking sariling buhay, kasama nila na napakahirap. Habang lumalaki si David mula sa sanggol patungo sa toddler, ang aming maliit na bahay ay naging isang kanlungan ng tawanan at kaguluhan at walang kondisyong pagtanggap. Si Erika ay nagsilbi bilang kanyang honorary aunt. Sinisira siya ng atensyon at mga regalo habang tinutulungan ako na mag-navigate sa mga hamon ng single motherhood. Pinahaba ng aking ina ang kanyang pagbisita ng walang tiyak na panahon na nag-aangking hindi pa siya naging mas masaya kaysa noong tinutulungan niya ang pagpapalaki sa kanyang apo. Ang 3 kababaihan na dating excluded mula sa family vision ni Timoteo nang hinaharap ay lumikha ng isang bagay na walang hanggang mas mahalaga. Isang chosen family na binuo sa pag-ibig sa halip na obligasyon, suporta sa halip na paghuhusga, pagtanggap sa halip na performance metrics. Ngayon, mga taon na ang lumipas, nakaupo ako sa aking likod bahay na hardin na pinapanood si David na hinahabol ang mga paru-paro ng may walang takot na sigasig ng isang 4 taong gulang na hindi kailanman nakaranas ng pagtanggi. Ang kanyang tawanan ay pumupuno sa hangin habang natutuklasan niya ang mga bagong bulaklak at kagiliw-giliw na mga insekto. Ang kanyang mundo ay lumalawak sa bawat araw sa isang kapaligiran kung saan ang pag-uusisa ay ipinagdiriwang sa halip na kontrolado. Ang sakit ng pagtataksil ay kumupas sa isang bagay na hindi inaasahan, pasasalamat. Ang kalupitan ni Timoteo at ng kanyang pamilya ay hindi sinasadyang nagbigay sa akin ng pinakadakilang regalo na posible. Pinilit nila akong matuklasan ang sarili kong lakas upang bumuo ng isang support system batay sa tunay na pagmamalasakit sa halip na biological obligation, upang palakihin ang aking anak ng walang toxic pressures na halos sumira sa aking sariling sense of worth. Walang alam si David tungkol sa mga lolo at lola na nagtapon sa kanya bago pa man siya isilang.
Alam lang niya ang pag-ibig ng kanyang ina, ang kanyang piniling lola na nagbabasa sa kanya ng mga kwento tuwing gabi, at ang kanyang honorary aunt na nagdadala sa kanya ng mga bagong libro at laruan ng may kaaya-ayang regularidad. Ang kanyang pundasyon ay binuo sa pagtanggap sa halip na mga kondisyon, pagdiriwang sa halip na pagsusuri. Ang paghihiganti na nakamit ko ay hindi kalkulado o mapaghiganti. Ito ay simpleng natural na kahihinatnan ng pamumuhay ng maayos, ng pagpili ng pag-ibig sa halip na obligasyon, ng pagpapalaki ng isang anak na hindi kailanman kukwestiyonin ang kanyang halaga batay sa pag-apruba ng ibang tao. Ang pamilya ni Timoteo ay gusto ng isang heir upang ipagpatuloy ang kanilang legacy. Sa halip, nilikha nila ang simula ng akin, isang legacy na binuo sa kabaitan, pagtanggap, at ang radikal na ideya na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat mangailangan ng mga add-ons. Pinapanood si David na naglalaro sa aming hardin, napagtanto ko na ang kanilang kalupitan ay nagpalaya sa akin upang maging ang tao na palagi akong nararapat na maging. Ang pinakamahusay na paghihiganti, sa huli, ay ang simpleng pamumuhay ng maayos. Kung ang kwentong ito ng Ultimate Justice ay nakaakit sa iyo mula sa simula hanggang sa katapusan, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nang humakbang si Erika pasulong kasama ang pregnancy test na yon. Ganap na binabaligtad ang sitwasyon ni na Marcos at ng kanyang malupit na pamilya. Ano ang paborito mong sandali mula sa paglalakbay ni Katrina? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming makapangyarihang kwento ng resilience at tagumpay. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo kailanman mapalampas ang isang upload.